TV. Ben Yeager. Kabanata 16 na gwapo, may kasama ka ba? May pag-uusapan ako kay Rongrong at hindi kita makakasama, tumawa si Ben Yeager at saka tumalikod para umalis. Sa tingin mo makakaalis ka ng ganun-ganun lang? Pagdating dito at sinusubukang kumilos ng buong lakas, kailangan mo ng leksyon para malaman kung kaninong lugar ito. Sumulyap si Ding Xinglong sa kanyang mga kaibigan at sinabing, "Guys, bugbugin mo siya." Noon, 4 na tao ang nakapaligid kay Ding Xinglong. Nang marinig ang utos niya, sabay-sabay silang sumigaw, handang kumilos. "Maghintay ka." Tumawag si Ben Yeager. "Anong problema, bata? Natatakot ka?" Tanong ni Ding Xinglong na may panunuya, nakatingin kay Ben Yeager ng masama. "Hindi, wala lang akong oras ngayon, mag-usap tayo sa ibang pagkakataon," sabi ni Ben Yeager, at bago pa makapag-react ang iba, tumakbo na siya. "Tumigil ka, huwag kang tumakbo." Mabagal mag-react ang grupo sa likod niya, at nang malapit nang makalabas ng classroom si Ben Yeager, naalala nilang habulin siya. Ngunit hindi nila naabutan si Ben Yeager. Paglabas nila ng classroom, nawala na siya ng walang bakas. Sinundan ni Ben Yeager si Fang Rong mula sa malayo, pinapanood siya at ang isa pang babae na lumabas ng gate ng paaralan na nagtatawanan at nag-uusap. Dahil ayaw umuwi ni Fang Rong, umupo siya ng bahay na may ilang kaklase sa labas. Pagkatapos ay inupahan ni Ben Yeager ang bahay sa tapat nila. Nang makita silang pumasok sa silid, lumapit si Ben Yeager at kumatok sa pinto. Binuksan ito ng kaklase ni Fang Rong, na tila nagulat nang makita si Ben Yeager. Pagkatapos ay ngumiti at sinabing, "Ikaw ba ang bagong estudyante na dumating ngayon?" Oo, medyo nakababatang kapatid na babae, mayroon kang magandang memorya," sabi ni Ben Yeager na may nakadisarming walang muwang na ekspresyon. Habang nagsasalita siya, tahimik niyang pinuri ang sarili dahil sa kanyang advanced na kakayahan na magtiis. Marahil na flattered sa papuri ni Ben Yeager, ang maganda na nakababatang kapatid na babae ay masayang pinapasok si Ben Yeager sa silid. "Nandito ka ba para kay Rongrong?" tanong niya. Kadalasan, hinahanap ng mga estudyanteng pumunta rito si Fang Rong, na nakasanayan na niya, at dahil nakita niya si Ben Yeager na nakaupo kasama si Fang Rong kaninang araw na iyon, ipinapalagay niyang naroon si Ben Yeager upang makita siya. "Sino ang naghahanap sa akin?" Lumabas si Fang Rong nang marinig ang mga boses. "Bakit ikaw? Anong ginagawa mo dito?" tanong niya na puno ng galit ang mukha. "Naku, nagkataon lang. Kakalipat ko lang sa kabilang kalye. Akala ko pupunta ako at kilalanin ang mga kapitbahay," sagot ni Ben Yeager. "Naku, ang galing. Ang taong nakatira sa kabila noon ay isang tunay na kilabot. Ngayong narito ka na, mas magiging ligtas kami. Ang pangalan ko ay Wang Lili," sabi ni Wang Lili, ang kanyang kalooban ay tila gamaan ng gusto nang malaman niyang si Ben Yeager ay wala doon para makita si Fang Rong. "Ang pangalan ko ay Ben Yeager, Lili." "Nice to meet you," sagot ni Ben Yeager. "Lili, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Siya ang totoong kilabot," mapang-asar na sabi ni Fang Rong. "Magkakilala ba kayo dati? Parang pamilyar ka," sabi ni Wang Lili, kumikislap ang mga mata niya sa pag-usisa habang nakatingin kay Ben Yeager, na medyo hindi komportable. "Kami. Hindi tayo magkakilala." Sa pagtingin pa lang sa kanya, masasabi ko na siyang kilabot, sagot ni Fang Rong. "Rongrong, huwag kang makikinabang sa gwapong lalaki. Sa tingin ko, mukhang maganda si Ben Yeager," komento ni Wang Lili. Nakaramdam ng hindi komportable sa paningin ni Wang Lili, mabilis na tumayo si Ben Yeager para umalis. "Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Doon lang ako sa kabilang kalye," aniya at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. Napakagwapo nitong Ben Yeager. I wonder kung may girlfriend na siya, nananaginip si Wang Lili. Fang Rong. Sa hapon, si Ben Yeager ay idly nanunood ng TV sa kanyang silid nang may biglang kumatok sa pinto. Bumangon siya, alerto, at maingat na lumapit sa pintuan upang sumilip. Doon, sa labas, nakatayo ang isang mukha na naaalala niyang mabuti, na nagniningning na may napakatalino ng ngiti. "Sino ito?" Tamad na gumuhit si Ben Yeager. "Ben Yeager, buksan mo ang pinto," si Wang Lili.
Tuwang-tuwang sabi ni Wang Lily. Oh, Lily, anong meron? Binuksan ni Ben Yeager ang pinto na may ngiti sa kanyang mukha. Bumili kami ng maraming masasarap na pagkain, gusto mo bang sumama? Tumingin si Wang Lily kay Ben Yeager nang may pag-asa. Oo naman. Mukhang napakasaya ni Ben Yeager, ngunit sa loob-loob niya ay labis niyang pinagsisihan ito. Si Fang Rong, nakasuot ng pijama, ay nakahiga sa sofa at nanunood ng TV. Nakita niyang lumabas si Wang Lily ngunit hindi nagtanong kung para saan. Ngayong nakikitang bumalik si Wang Lily kasama si Ben Yeager, hindi niya maiwasang mapabulalas. Bakit mo siya dinala dito? Malungkot na sabi ni Fang Rong. Magkapit bahay tayong lahat, sabay-sabay nating i-enjoy ang masarap na pagkain, masayang sabi ni Wang Lily. Oo, mga kapitbahay. Sabi ni Ben Yeager, nakatingin kay Fang Rong na may ngiti, hindi man lang tinatago ang kanyang tingin. Matiim siyang tinitigan ni Fang Rong. Dito na kayong dalawa kumain, sabi niya, saka naglakad pabalik sa sarili niyang kwarto mag-isa. Hindi napigilan ni Wang Lily si Fang Rong at sa halip ay masayang nagbalat ng orange para kay Ben Yeager at ibinigay ito sa kanya. Hindi makatanggi si Ben Yeager at mabilis itong tinanggap. Pagkatapos ay tumingin si Wang Lily kay Ben Yeager nang nakangiti at nagtanong, Ben Yeager, may girlfriend ka na ba? Hindi pa. Sagot ni Ben Yeager, nanghihinayang na sa kanyang tugon. Lalong lumakas ang ngiti ni Wang Lily habang papalapit siya kay Ben Yeager, sadyang binangga siya ng kanyang braso. Natigilan si Ben Yeager na parang nakuryente. Bagamat siya ay karaniwang makinis sa mga salita, talagang hindi niya alam kung paano haharapin si Wang Lily. Okay naman siya sa figure, pero medyo plain ang mukha niya. Ngayon ay tahasan siyang nililigawan ng dinosaur na ito, at hindi alam kung paano tutugon. Nakatago sa kanyang silid, ayaw makita ni Fang Rong si Ben Yeager, ngunit curious din siya kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Palihim niyang binuksan ang pinto, sakto namang nakita niya si Ben Yeager na nakaupo ng tuwid bilang isang pana, na may mga butil ng pawis na makikita sa kanyang noo. Nang makita si Ben Yeager sa ganoong kalagayan, halos tumawa siya ng malakas. Hindi niya maiwasang isipin ang sarili, sa kabila ng kanyang hitsura bilang isang playboy, hindi naman masama ang lalaking ito, at talagang cute. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Si Ben Yeager, na parang binigyan ng reprieve, ay nagmamadaling tumayo para buksan ito. Nang bumukas ang pinto, may nakatayong isang matangkad at ordinaryong babaeng estudyante na may pagtataka sa mukha. Sino ang hinahanap mo, maganda? Sinalubong siya ni Ben Yeager ng isang maningning na ngiti. Sino ka? Tanong ng dilag. Fei Yan, pasok ka, ipapakilala kita, masayang sabi ni Wang Lily. Sa ngayon, hindi na kayang manatili pa ni Fang Rong sa kanyang silid. Nagpalit siya ng ibang damit at naglakad palabas, nakangiti ng pilyo kay Ben Yeager. Nang makita ni Ben Yeager ang kanyang ngiti, hindi niya maiwasang kiligin. Bakit parang ang creepy? Mabilis na ipinaalam ni Wang Lily kay Fei Yan ang sitwasyon ni Ben Yeager. Pinalaki siya ni Zhu Fei Yan, at pareho silang nagpalitan ng tingin ni Wang Lily, puno ng maliliit na bituin ang kanilang mga mata. Kahit na si Zhu Fei Yan ay hindi kasing ganda ni Fang Rong, mas magaling siya kay Wang Lily. Kaya ang kagandahang ito ay nakatira din dito. Gustong manligaw ni Ben Yeager ngunit, dahil nandoon si Wang Lily, natakot siya na siya ang nililigawan, kaya ngumiti siya ng magalang. So kapitbahay din ang gwapo, maupo ka. I wonder kung taken ka na. Ben Yeager. Kabanata 17 ang pinaka hindi ko mapanindigan ang pagtamaan ng babae. Hoy gwapo, nagka-girlfriend ka na, o may chance pa ba ako? Kalimutan ang tungkol kay Rongrong, maraming matatangkad, mayaman, at magagandang lalaki ang sumusunod sa kanya. Sa pagtingin pa lang sa iyo, masasabi ko na, oo, maganda ka, ngunit tiyak na isang mahirap na lalaki. Baka ikaw at ako, tinitigan ni Zhu Feiyan si Ben Yeager na may nakakaakit na ekspresyon. Si Wang Lily ay hindi nasisiyahang tumingin sa gilid. Una niyang nakilala si Ben Yeager at hindi niya hahayaang nakawin ni Zhu Feiyan ang kanyang kulog. Ben Yeager, inaasar ka lang niya, huwag kang makinig sa kalokohan niya.
Halika, kumain ka ng mga tangerines. Iniabot ni Wang Lili ang isang slice ng tangerine kay Ben Yeager pagkatapos magsalita. Hindi ako nagbibiro sa kanya, ako talaga. Ang pangalan mo ay Ben Yeager, tama ba? Lumapit si Zhu Feiyan kay Ben Yeager. Diyos ko, ganito na ba talaga ka-forward ang mga babae ngayon? Napaisip si Ben Yeager sa kanyang sarili. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, abala sa pagkain, hindi alam kung ano ang isasagot. Umupo si Fang Rong sa gilid na naka-cross legs, natutuwang makita ang awkwardness ni Ben Yeager. Maya-maya lang, biglang nagring ang phone ni Ben Yeager. Agad siyang tumayo at tumawa, pasensya na mga babae, may aasikasuhin ako at kailangan ko nang umalis. Oy, huwag kang pupunta, hindi mo pa sinasagot ang tanong. Oo, Ben Yeager, kumain ka pa. Si Ben Yeager, hawak-hawak ang kanyang telepono, ay tumakbo pabalik sa kanyang silid na parang tumatakas na ibon, nagmumura sa loob-loob, ngayon ang pinaka-nakakahiya na araw kailanman. Sinong mag-aakala na ako, isang matigas na tao, ay mapupunta sa ganoong kaawa-awang kalagayan? Tiningnan niya ang kanyang telepono at nakitang si Fang Kuohai ang tumatawag. Ano na, Boss Fang? Mahina hong tanong ni Ben Yeager. Narinig namin na si Zhu Qingyuan, ang bastard na iyon, ay maaaring subukang makipagbalikan sa amin itong mga susunod na araw. Dapat mong panatilihing ligtas si Rongrong sa anumang pinsala. Ako na ang bahala sa mga bagay-bagay dito, matigas na wika ni Fang Kuohai. Huwag kang mag-alala, Boss Fang, kasama ako dito, walang mangyayari kay Miss Fang. Matapos matanggap ang matatag na tugon ni Ben Yeager, ibinaba ni Fang Kuohai ang telepono. Katatapos lang ng tawag ni Ben Yeager nang may kumatok muli sa pinto. Naalarma, naisip niyang baka si Lily at ang iba pa ang darating para imbitahan siya. Sa pagsilip sa spy hole, nakita niya ang isang binata na may hawak na isang palumpo ng mga rosas, kumakatok sa pinto sa tapat ng pasilyo. Dahil sa pakiramdam na hindi sila iyon, nagpasya si Ben Yeager na humiga sa kanyang kama at muling umidlip. Noon niya narinig ang boses ni Zhu Feiyan sa labas. Isuko muna, anak, hindi mahuhulog sa iyo si Rongrong. Nagsisinungaling ka, hayaan mo si Rongrong na magsalita para sa sarili niya. Rongrong, pumunta ako para makita ka. Sigaw ng binata mula sa labas. Walang silbi ang pagtawag, wala siya dito, giit ni Zhu Feiyan. Hindi ako naniniwala sa iyo, papasukin mo ako. Sabi ng binata at pilit na pinapasok sa loob. Hindi ka makapasok. Mabilis siyang hinarang ni Zhu Feiyan. Umalis ka sa daraanan ko, ikaw na puta, hindi ako pumunta para makita ka. Sinampal ng lalaki si Zhu Feiyan ng isang iglap at saka nagmamadaling pumasok. Sina Wang Lili at Fang Rong, nang makitang nataman si Zhu Feiyan, nagmadaling lumabas sa takot upang tulungang makatayo si Zhu Feiyan. Feiyan, okay ka lang. Kasalanan ko ang lahat, sabi ni Fang Rong na may kasalanan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi niya hinayaang bumagsak. Di ba sabi mo wala siya dito? Ah, sino ito? Sigaw ng lalaki. Ako ang nagsabing wala siya dito, ayaw kitang makita, lumabas ka na lang, humakbang si Fang Rong at sumigaw. Rongrong, gusto talaga kita, lamambot ang mukha ng lalaki nang makita si Fang Rong, ngunit para sa kanya, ito ay walang iba kundi nakakadiri. Ayoko sa'yo, hindi kita matiis, lumayas ka. Sabi ni Fang Rong at sinimulang itulak ang lalaki patungo sa pinto. Zhao Hong, hindi ka ba nahihiya? Sinabi ni Rongrong na hindi kanya gusto, bakit nandito ka pa? Galit na bulalas ni Zhu Feiyan. Ano bang pakialam mo? Umalis ka na, ang sabi ng binata na nagngangalang Zhao Hong bago iwagayway ang kanyang kamay para sampilan si Zhu Feiyan. Si Fang Rong at ang dalawa pa ay nagsimulang tamaan si Zhao Hong nang makita nila ito, ngunit ang kanilang mga suntok ay napakalambot na parang kinikiliti siya. Iniwasan ni Zhu Feiyan ang sampal ni Zhao Hong sa pamamagitan ng pagtagilid ng kanyang ulo at pagkatapos ay sinuntok siya sa dibdib ng kanyang maliit na kamao. Ang paglaban ng tatlong babae ay lalong nagpagalit kay Zhao Hong, at binaliwala ang mga kahihinatnan, itinaas niya ang kanyang kamao upang tamaan si Fang Rong.
Ikaw na kalapitang mababa ang lipad, ang swerte mo kaya nagustuhan kita, pero masyado kang tanga para makita ito. Sa takot, agad na ipinikit ni Fang Rong ang kanyang mga mata habang ang suntok ni Zhao Hong ay lumapit sa kanya. Gayunpaman, hindi ito nakarating. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Ben Yeager na nakatayo sa tabi ni Zhao Hong, mukhang nakakatakot habang hawak niya ang braso ni Zhao Hong. Sino ka ba? Umalis ka na ngayon sa harapan ko, walang pakundangan na hiling ni Zhao Hong. Si Zhu Feiyan, nang makitang dumating si Ben Yeager, mabilis na hinayla si Fang Rong at ang isa pang babae. Magkayakap silang tatlo, mahinang umiiyak na para bang nasaktan sila ng husto. Lagi kong hinahamak ang mga lalaking nananakit ng babae, malamig na sabi ni Ben Yeager. Huwag kang magbida sa harap ko. Kung hindi ka bumitaw, baka, nagpumigla si Zhao Hong na kumawala sa pagkakahawak ni Ben Yeager ngunit nabigo siya. Ang kanyang braso ay maaaring naklamp din ng mga bakal na pang-ipit. Humingi ng tawad ka agad, walang ekspresyong sabi ni Ben Yeager. Humihingi ng paumanhin sa iyong ina, sagot ni Zhao Hong habang inihagis ang kaliwang kamao sa mukha ni Ben Yeager. Si Ben Yeager, nang makitang hindi matututunan ng binata ang kanyang leksyon hanggang sa siya ay nasa kanyang kabaong, kinaladkad siya palabas at isinara ang pinto. Ilang sandali pa ay tumigil na sa pag-iyak ang tatlong babae, at pagkatapos ay nakarinig sila ng sunod-sunod na kaluskos, na sinundan ng mga hiyawan mula sa labas. Si Ben Yeager ay hindi magkakaroon ng anumang problema, tama ba? Nag-aalalang tanong ni Zhu Feiyan. Huwag kang mag-alala, dapat ay maayos ang bata, sagot ni Fang Rong. Si Ben Yeager ay isang bodyguard na kinuha ng kanyang ama, at natural na naniniwala siya sa kanyang mga kakayahan. Oo nga, sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, pumasok si Ben Yeager at kinaladkad si Zhao Hong kasama niya. Namamaga ang mukha ni Zhao Hong, at bumagsak siya sa lupa, wala nang anumang lakas. Magsalita ka na, utos ni Ben Yeager habang sinisipa niya si Zhao Hong ng walang paggalang. Nag-aatubili, tumingin si Zhao Hong kay Fang Rong at sa iba pa, at pagkatapos ay biglang umiyak. I was wrong, my ladies, I won't dare to do it again. Ako, si Zhao Hong, ay isang bastard. Patawarin mo ako. Maging si Ben Yeager ay nagulat sa ginawa ni Zhao Hong, hindi inaasahan na alam ng binata ang sitwasyon. Nang makitang ganoon si Zhao Hong, hindi napigilan ni Fang Rong at ng iba pa ang tumawa. Sige, umalis ka na lang dito, sabi ni Zhu Feiyan, humakbang pasulong. Si Zhao Hong, tulad ng isang bilanggo na pinatawad, ay nagmamadaling tumayo at naghanda na umalis. Hinawakan siya ni Ben Yeager sa kwelyo at malamig na sinabi, mula ngayon, hindi mo na muling guguluhin ang tatlong babaeng ito. Kung hindi ka nakikinig, sa susunod hindi na kita bibitawan ng ganoon kadali. Naiintindihan ko, pakiusap ni Zhao Hong. Nang makita ang kaunos-lunos na kilos ng lalaki, mabilis siyang binitawan ni Ben Yeager. Pinulot ni Zhu Feiyan ang isang bungkos ng mga rosas mula sa lupa na natapakan at, nakangiti, inalok ito kay Fang Rong. My cutie, gusto mo pa ba itong mga rosas? Tiningnan siya ni Fang Rong ngunit walang sinabi. Nang makitang ligtas ang tatlo, naghanda si Ben Yeager na umalis. Salamat sa araw na ito, mabilis na sabi ni Fang Rong nang makita niyang lumingon si Ben Yeager para umalis. Oo, sabay tayong maghapunan ngayong gabi, my treat, sabi ni Zhu Feiyan, nagniningning ang mga mata. Kabanata 18, napakaganda ng pagbalat kayo ni Kuya, di ba? Bumalik si Ben Yeager sa kanyang silid at nahiga sa kama at nanunood ng telebisyon. Sa kanyang puso, umaasa siyang darating ang paghihiganti ni Zhu Qingyuan, dahil nais niyang pabilisin ang takbo ng buhay. Pagkatapos ng lahat, gumawa siya ng isang panata ng militar kay Commander Cao at determinado siyang lutisin ang isyu sa loob ng 3 taon. Mahigit 1 linggo na siya rito, at umuusad ang lahat ayon sa kanyang nakaplanong schedule. Ang kanyang kasalukuyang pangunahing layunin ay unti-unting makuha ang tiwala ni Fang Kuohai at pagkatapos ay gamitin iyon bilang isang landas upang patuloy na lumakas.
Kung sa pagkakataong ito ay male iligtas niya si Fang Rong mula sa panganib, tiyak na makukuha nito ang tiwala ni Fang Kuohai, na lubos na makatutulong sa pagbuo ng kanyang susunod na plano. Habang pinag-iisipan ni Ben Yeager ang mga isyong ito, nakatulog siya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog nang magising siya sa tunog ng pagkatok sa pinto. Ben Yeager, halika na, nagpapagamot ako ngayon, sabi ni Zhu Feiyan na may nakangiti-ngiti. Si Wang Lili ay hindi malapit ng madaig. Hinatak niya ang braso ni Ben Yeager at sinabing, "Tara na, ginagamot tayo ni Feiyan, bakit nawawala ng libreng pagkain?" Nang matapos siya, binigyan niya ng pilyong ngiti si Zhu Feiyan. Hindi naglaro si Ben Yeager at sinundan si Fang Rong at ang dalawa pang babae sa ibaba. Dahil malapit lang ang tirahan nila sa university, maraming food stalls malapit sa gate ng university kapag gabi. Pumili sila ng medyo liblib at tahimik na lugar na mauupuan. Ben Yeager, bakit hindi pa kita nakita? Tanong ni Zhu Feiyan. Humalaklak si Ben Yeager at sumulyap kay Fang Rong, narinig kong maraming kagandahan ang paaralan natin, kaya lumapit ako. Pagdating ko lang napagtanto ko na totoo nga. Look, on my very first day, nakilala ko kayong tatlong beauties, right? At si MS. Siya rin. Sina Zhu Feiyan at Wang Lili, nang marinig ang papuri ni Ben Yeager sa kanila, ay hindi napigil ang mapangiti mula tenga hanggang tainga. Pwede mong itigil ang pag-iisip tungkol kay MS. Siya ay sikat na maganda. Paano si Rongrong? Tanong ni Zhu Feiyan na may halong kalokohan habang nakatingin kay Fang Rong. Nang makita ito, mabilis na ikanaway ni Fang Rong ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ako, hindi rin niya ako dapat isipin." Wala rin sa picture si Rongrong, pero pwede mo pa rin kaming isaalang-alang. Bagamat wala kang pera, sa gwapo mong hitsura, halos hindi nakita matanggap, sabi ni Zhu Feiyan na may maningning ng ngiti. Ngumisi lang si Ben Yeager at walang sinabi. Habang nagkukwentuhan ang tatlo tungkol sa lahat ng bagay sa ilalim ng araw, biglang may isang grupo ng mga 100 lalaki ang agresibong lumapit sa kanila. Kung may mangyari, Feiyan, mag-alis muna kayo ni Lili. Rongrong, sumama ka sa akin, seryosong sabi ni Ben Yeager. Kahit na si Ben Yeager ay hindi natatakot sa sinuman, hindi niya magagarantiya na mapoprotektahan niya ang lahat ng tatlong babae ng sapat. Nang makita ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Ben Yeager, nag-aalalang nagtanong si Fang Rong, ano ang nangyayari? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, sundin mo lang ang aking pamumuno, tugon ni Ben Yeager, handang harapin ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Sa katunayan, pinupuntirya sila ng dosenang lalaking iyon. Sila po ang nakabangga sa akin, malakas na tahol ng isa sa kanila. Zhao Hong, hindi ka na ba titigil? Si Zhu Feiyan, nang makitang si Zhao Hong ang nagdala ng mga tao, agad na tumayo at napasigaw. Tumayo rin sina Fang Rong at Wang Lili. Ang pagdating ng napakaraming lalaki ng sabay-sabay ay medyo nangamba sila. Inilabas ni Fang Rong ang kanyang telepono para tumawag ng pulis, ngunit sinenyasan siya ni Ben Yeager na pigilan siya. Noong una, inakala ni Ben Yeager na ang mga lalaking ito ay ipinadala ni Zhu Qingyuan, at kung iyon ang kaso, kailangan niyang tiyakin na si Zhu Feiyan at ang iba pa ay unang nakatakas. Pagkatapos ng lahat, ang mga tauhan ni Zhu Qingyuan ay hindi lamang mga tulisan sa kalye. Sila ay mabigat. Ngunit nang lumapit ang mga lalaking iyon, gumaan ang pakiramdam ni Ben Yeager dahil ang mga taong ito ay malinaw na mukhang mga hooligan sa kalye na umaasa sa kanilang mga numero upang mang-aapi ng iba. Kung nakatagpo sila ng tunay na problema, walang alinlangan na tatakbo sila ng mas mabilis kaysa sinuman. Ngunit sa parehong oras, si Ben Yeager ay nakaramdam ng kaunting pagkabigo sa kanyang puso. Inaabangan niya ang mabilis na pagdating ni Zhu Qingyuan. Anak, hindi ka pa ba sapat na nabugbog? Malamig na sinabi ni Ben Yeager, na nakaramdam ng hindi maipaliwanag na galit sa loob niya sa sandaling iyon, determinadong turuan ang mga taong ito ng magandang aral sa pagkakataong ito. Siya ba ang tinutukoy mo? Tanong ng isa sa kanila kay Zhao Hong. Eksakto, siya iyon, sinaktan niya ako kaninang hapon. I'll treat you guys later, malakas na sabi ni Zhao Hong. Smack!
Katatapos lang magsalita ni Zhao Hong, may tumabi sa kanya na sinampal siya ng malakas. Ang sampal ay natigilan kay Zhao Hong. Maging si Ben Yeager, na nakatayo sa gilid, ay nagulat. Kilala mo ba kung sino siya? Mag-sorry ka dali. Sigaw ng lalaki kay Zhao Hong. Hindi makapaniwalang tumingin si Zhao Hong sa lalaki. Ito ang mga taong tinawagan niya, paano sila napunta sa kabilang panig? Kuya, pasensya na sa abala. Ako na ang bahala sa kanya pagbalik natin, ang lalaki pagkatapos ay lumapit kay Ben Yeager, sinusubukang pasayahin siya. Binigyan ni Ben Yeager ng seryosong tingin ang lalaki at saka napagtanto kung sino siya. Ang lalaking ito pala ay ang punk na pinag-aral niya ilang araw na ang nakakaraan. Nang makitang nakilala siya ni Ben Yeager, tumawa ang punk at pagkatapos ay naglabas ng 10,000 yuan mula sa kanyang bulsa. Kuya, handa na ang 10,000 yuan, hindi lang kita mahanap. Hindi ko inaasahan na makakabangga kita dito. Noon, si Zhao Hong ay lubos na natulala. Ang kanyang sariling mga reinforcements ay hindi lamang nabigo na turuan ang kabilang partido ng isang leksyon, ngunit binibigyan din sila ng pera. Anong klaseng mundo ito? Nang makita niya ang eksenang ito, labis niyang pinagsisihan ang nangyaring kapahamakan. Kinuha ni Ben Yeager ang pera mula sa punk, tinimbang ito sa kanyang kamay, at ngumiti, ibalik ang pera na ito. Isaalang-alang ito ang aking pakikitungo para sa mga kabataang kapatid na ito. Gayun din, may gusto akong sabihin sa iyo, ito ang aking Gayun din, may gusto akong sabihin sa iyo, ito ang aking huling babala. Kung sakaling mangbuli ka ng mga tao dahil mas marami ka na naman sa kanila, lampoin kita on the spot. Ang punk, malinaw na nagulat nang ibinalik ni Ben Yeager ang pera sa kanya, ay nalugi. Kuya, ito. Nauutol niyang sabi. Ano ito? Pumunta ka lang, at tandaan ang sinabi ko, tugon ni Ben Yeager. Kuya, huwag kang mag-alala, naalala ko. Let's go, huminga ng malalim ang punk na parabang napakalaking desisyon ang ginawa niya. Maghintay. Tinawag sila ni Zhu Feiyan nang papaalis na sila, ayusin muna ang bayarin para sa pagkain. Ang punk, sa pag-aakalang may isa pang isyo, ay sumugod sa may-ari upang ayusin ang bayarin. Bago umalis, bumulong siya ng ilang salita sa tainga ni Ben Yeager, pagkatapos ay tinawag ang kanyang mga tao at umalis. Si Zhao Hong, nang makitang umalis ang punk at ang kanyang entourage, nakatayo lang roon, tulala. Umalis ka na rin, at huwag mo na silang guluhin. Kapag nalaman ko, lampoin kita, matigas na sabi ni Ben Yeager. Nang marinig si Ben Yeager, tumalikod si Zhao Hong at tumakbo. Pagkaalis ni Zhao Hong, agad na lumipat si Ben Yeager sa mapaglarong ngiti, paano yun, mukha ba akong boss ng mob? Nang makitang ganito si Ben Yeager, lahat ng tatlong babae ay humagalpak ng tawa. Si Ben Yeager ay uminom, pagkatapos ay tumayo at nagunat, mag-isa kayong dalawa mamaya. Rongrong, sumama ka sa akin. Kabanata 11, sumilip mula sa mga anino, mag-isa kayong dalawa mamaya. Aalis muna ako kasama si Rongrong, walang pakialam na sabi ni Ben Yeager habang siya ay tumayo at naginat. Nagulat si Fang Rong at ang iba pa sa kanyang sinabi, hindi sigurado kung ano ang ginagawa ni Ben Yeager. Sino ang kasama mo? Umalis ka na lang mag-isa, sabi ni Fang Rong, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagkain. Si Zhu Feiyan at ang kanyang kasama ay nakatingin din ng blanko kay Ben Yeager. Halika rito, sabi ni Ben Yeager, nang makitang walang pakialam si Fang Rong, hinawakan niya ang kanyang palso at nagsimulang maglakad. Anong ginagawa mo? Sinasaktan mo ako, reklamo ni Fang Rong. Ngumisi si Ben Yeager sa kanya at sinabing, gusto kong sabihin sa iyo ang isang sekreto. Pagkasabi nun ay nauna na siyang maglakad. Samantala, si Zhu Feiyan at ang kanyang kasama ay nagseselos na tumingin. Hindi ba talaga alam ni Ben Yeager ang kanyang lugar? Nasa kanyang liga ba si Fang Rong? Malungkot na sabi ni Wang Lili. Eksakto, tingnan natin kung ano ang sasabihin niya pagkatapos siyang tanggihan ni Rongrong, naiinis na ungol ni Zhu Feiyan.
Habang abala sa pagkain ang dalawa, biglang may sumugod na ilang lalaki. Sinulyapan nila si Zhu Feiyan at ang kanyang kasama, pagkatapos ay hinabol si Ben Yeager sa direksyon na kanyang iniwan. Anong ginagawa mo? Nagpumiglas si Fang Rong mula kay Ben Yeager at tinitigan siya ng masama. Huwag kang magsalita, biglang hinawakan ni Ben Yeager ang kanyang bibig at idiniin sa dingding. Si Fang Rong, na hindi naiintindihan ang nangyayari, ay tahimik na sumunod ng hindi gumagalaw. Saan sila tumakbo, ang mga batang bastard, siguradong mabilis silang kumilos, sabi ng isa sa kanila. Ang ilan sa inyo ay patuloy na humahabol sa unahan, at ang iba sa inyo ay sumusunod sa akin, utos niya. Tinakpan ni Ben Yeager ang bibig ni Fang Rong at nagtago sa kadiliman, tahimik na nakikinig sa usapan hanggang sa mawala ang mga boses. Nang tumingin siya kay Fang Rong, nakita niyang namumula ang mukha nito at nanlilisik ang mga mata nito sa kanya. Anong mali? Tanong ni Ben Yeager na nagtataka. Pwede mo ba akong bitawan ngayon? Mahina ang boses ni Fang Rong habang tinatakpan ni Ben Yeager ang kanyang bibig. Noon napagtanto ni Ben Yeager na, dahil sa tensyonado na sitwasyon kanina, ang kanyang kaliwang kamay ay nakatikip sa bibig ni Fang Rong habang ang kanyang kanang kamay ay hindi sinasadya. Umalis na tayo dito dali, sabi ni Ben Yeager habang patuloy siya sa paglalakad. Ang bilis pa rin ng tibok ng puso niya sa mga sensasyong naranasan niya. Bitawan mo ako, kaya kung maglakad mag-isa, kumawala si Fang Rong sa pagkakahawak ni Ben Yeager at nauna sa kanya. Dumating ang dalawa sa ibaba ng kanilang dorm building. Sumakay ka sa kotse at hintayin mo ako, babalik ako kaagad, sabi ni Ben Yeager habang binubuksan ang pinto ng kotse para makapasok si Fang Rong. Tandaan mo, huwag kang lalabas, paalala nito sa kanya. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Ben Yeager, medyo natakot si Fang Rong at hindi gumagalaw sa kotse, pinapanood si Ben Yeager na dahan-daang lumalayo. Pagkatapos ayusin si Fang Rong, gumaan ang pakiramdam ni Ben Yeager. Sa wakas ay dumating na sila, at medyo naiinip na siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Fang Kuohai. Boss Fang, nakagawa na sila, mag-ingat ka, sabi niya. Ang iyong gawain ay panatilihing ligtas si Rongrong, huwag makialam sa anumang bagay, diretsyong sabi ni Fang Kuohai, pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Naglakad pabalik si Ben Yeager sa intersection kung saan sila naroon, tulad ng apat na lalaki na naglalakad pabalik mula sa malayo. Teka, masyadong mabilis tumakbo ang dalawa, sabi ng isa sa kanila. Hinahanap mo ba ako? Napasandal si Ben Yeager sa dingding, nanunuya na pinagmamasdan ng apat na lalaki. Sa una silang apat ay natigilan at tumingin ng malapitan kay Ben Yeager sa dilim bago masayang nagsiksikan sa kanya. Napakaswerte namin na unang natagpuan namin siya, masayang sabi ng isa sa kanila, na parang si Ben Yeager na ang kanilang biktima sa isang plato. Dapat ba nating tawagan ang iba? Gago ka ba? Kung kami mismo ang kukuha ng batang ito, ang kredito ay sa amin. Bakit kailangang tumawag ng napakaraming tao? Tapos na ba kayong lahat mag-usap? Dahil kung mayroon ka, malapit na akong kumilos, malamig na sabi ni Ben Yeager mula sa kadiliman. Dahil medyo malayo ang kalyeng ito at nasira ang mga streetlight sa paligid, naging kanlungan ito ng magkasintahan. Nagtago ang mga mag-asawa sa mga sulok, nakikibahagi sa mga intimate acts. Honey, ang sanggit mo, paano mo ako nahawakan dyan? Ayos lang, hindi ka naman mabubuntis eh. Feeling ko may darating. Ano ang dapat ipag-alala? Lahat ng pumupunta dito ay katulad natin. Habang ang isang mag-asawa ay nahuhulog sa kanilang pagmamahal, apat na matipunong lalaki ang lumapit at walang awa na pinaghiwalay sila. Anong ginagawa mo? Ang batang lalaki, na gustong magpakita ng katapangan sa harap ng kanyang kasintahan, ay nalanta kaagad ng iyangat ang kanyang ulo at makita ang apat na matipunong lalaki. Damn, this little lady is quite pretty, sabi ng isa sa matipunong lalaki habang hawak niya ang babae. Pagkatapos ay lumipat siya sa susunod na mag-asawa. Ang batang babae ay sumigaw at pagkatapos ay tumakbong humihikbi patungo sa isang maliwanag na lugar, malamang na natroma sa mahabang panahon.
Ang dating isang tahimik na kalye ay biglang naging masigla, na puno ng hiyawan at panaghoy. Ang mga hayop na ito, itinataboy ang lahat ng mag-asawa. Paano ako dapat mag-enjoy ng mga libreng pelikula ngayon? Nang makausap ang apat na lalaki sa harap niya, tumakbo si Ben Yeager patungo sa pinanggalingan ng mga hiyawan. Si Fang Rong ay nakaupong mag-isa sa loob ng kotse, pinagmamasdan ang labas. Matagal nang nawala si Ben Yeager at hindi pa bumabalik, nag-aalala sa kanya. Sa kabila ng kanyang unang pag-ayaw sa lalaki, nandyan siya para protektahan siya, at kung may mangyari sa kanya, mabigat ang kanyang konsensya. Lumingalinga si Fang Rong, walang nakitang tao, pagkatapos ay lumabas ng sasakyan mag-isa. Huminga siya ng malalim upang palakasin ang kanyang loob bago tumungo sa Lover Street. Maingat, nagpatuloy siya, ang kanyang takot sa simula ay lumaki, medyo naibsan lamang nang makita ang mga mag-asawang naglalakad palabas sa kalye. Nang makarating sa isang intersection at makita ang apat na lalaki na nakahandusay sa lupa, alam niyang kagagawan ito ni Ben Yeager, mas gumaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos ay buong kumpiyansa siyang pumunta sa unahan, nadatnan niya ang isa pang apat na lalaki na nakahiga doon. Si Ben Yeager ay nagtatago, hindi kalayuan sa apat na lalaking iyon, sa isang sulok. Ben Yeager, anong ginagawa mo dyan? Si Fang Rong, na napagtanto na si Ben Yeager ang humawak sa sitwasyon, tumawag ng malakas, walang takot na ihayag ang kanyang lokasyon. Ah! May nakasilip, pervert ka. Kuya, anong sinisilip mo? Papatayin kita. Ang tao ay maaaring masyadong na-absorb upang mapansin si Ben Yeager na nagtatago doon. Tahimik. Nang makitang nalantad siya, mabilis na sinenyasan ni Ben Yeager si Fang Rong na tumahimik, pagkatapos ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Tumangging makinig si Fang Rong. Ang kanyang opinyon kay Ben Yeager ay nagsimulang bumuti, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magiging napakadaldal na iiwan siyang mag-isa sa kotse habang sinisilip niya ang mga taong matalik. Walang hiyang lalaki. Sakto nang tumalikod si Fang Rong para umalis, dalawang lalaki ang biglang lumitaw mula sa kadiliman, isa sa kanila ang humawak kay Fang Rong at lumipad. Malinaw na wala silang intensyon na harapin si Ben Yeager. Ang kanilang target ay si Fang Rong lamang. Alam ni Ben Yeager na ang dalawang ito ay hindi ordinaryong magkaaway. Noong una ay nanatili siyang nakatago sa kadiliman na nagnanais na kumilos kapag ang tamang oras, ngunit ang babae ay hindi inaasahang lumabas. Kabanata 20 The Bodyguard Quits. Hindi inaasahan ni Ben Yeager na lalabas ng mag-isa si Fang Rong, na lampas sa kanyang inaasahan. Bitiwan mo ako, bitawan mo ako. Si Fang Rong, inakbayan ng isang tao, nataranta at nawala ng malay, pagkatapos ay nagsimulang magpumiglas at sumigaw ng malakas. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng dalawang lalaki at nagmamadaling sumulong. Sa sandaling makita ni Ben Yeager ang dalawang lalaki na lumitaw, alam niyang may kakilakilabot na nangyayari. Gusto niya sana silang habulin, ngunit biglang may humawak sa braso niya. Ang sakit-sakit mong pervert, iniisip mo na ngayon na lumayo ka. Too late. Sigaw ng tao. Ang mga kabataan, sa harap ng kanilang mga kasintahan, ay laging may lakas ng loob. Si Ben Yeager ay hindi gustong makipagkulitan sa kanya at pinagpag ang kanyang braso, naghahanda na sumulong, nang ang estudyante sa kolehiyo ay matigas na hinawakan muli ang kanyang kwelyo. Nang makitang kukunin na si Fang Rong, nabalisa si Ben Yeager. Bigla niyang hinawakan ang kamay ng lalaki at pilit na pinilipat. Nagkaroon ng snap, malamang na pahinga. Napahiyaw ang estudyante sa kolehiyo, saka tuluyang bumitaw. Si Ben Yeager ay humakbang pasulong, medyo nakaramdam ng pagsisisi, dahil ang isa pang lalaki ay hindi naman masamang tao, sinusubukan lamang na ipakita ang kanyang sarili. Inilabas ni Ben Yeager ang isang stack ng pera mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa lalaki. Pumunta ka sa doktor, sabi ni Ben Yeager nang hindi na nagtagal at humabol sa malayo. Sa maikling sandaling iyon, isinakay na ng dalawang lalaki si Fang Rong sa isang kotse. Mabilis na tumakbo si Ben Yeager patungo sa isang kotse at hinabol sila. Alas 9 na ngayon ng gabi, abala sa trapiko ang mga kalsada, at imposibleng mabilis ang takbo ng mga sasakyan.
Ngunit si Ben Yeager ay hindi sumali sa isang paligsahan sa bilis sa kabilang partido. Nakasunod lang siya ng malapitan. Pagkatapos ng lahat, nasa kanilang mga kamay si Fang Rong, at ayaw niyang mapahamak siya. Napansin din ng iba si Ben Yeager, ngunit hindi sila nag-alala at nagmamaneho lang sa normal na bilis, sa taset na pagkakaunawaan sa isa't isa. Nagmaneho sila palabas ng bayan ng unibersidad, kung saan mas magaan ang trapiko, kaya pareho silang tumaas. Mahigpit na sinundan sila ni Ben Yeager, malinaw na nakikita ang sitwasyon sa loob ng kanilang sasakyan. Nakahiga si Fang Rong sa likuran, tila natambos sila. Matapos ang halos kalahating oras na pagmamaneho, nakarating na sila sa suburbs. Ang sasakyan sa harapan ay dahan-daang pumasok sa isang malawak na lugar na tila isang parking lot, na puno ng malalaking truck. Lumabas ang tatlong lalaki, bitbit pa rin si Fang Rong, at pumasok sa isang malaking bodega. Ilang metro ang taas ng bodega na may dalawang magkadugtong na palapag. Kuya, dinala na namin ang tao, sabi ng lalaki habang inilagay si Fang Rong sa tabi ng isang tumpok ng mga sako. Mabuti, magaling. May sumunod ba? Tumugon ang nasa rehas sa ikalawang palapag. Ang lalaking ito ay matangkad at payat, na may masama at masamang mukha. Ito ay si Zhu Qingyuan, ang ikatlong kapatid ni Fang Kuohai. Sinundan tayo ng isang lalaki dito, tugon ng lalaki. Sa sandaling iyon, pumasok si Ben Yeager, hinimas ang kanyang baba at tumingin sa paligid. Wow! Ang ganda! Malaki at maluwang ang lugar na ito, may pasasalamat na sabi ni Ben Yeager. Nang makitang ito ang binatang ito, naging malamig ang ekspresyon ni Zhu Qingyuan. Tiyak na hindi niya nakalimutan kung paano siya pinahiya ng binatang ito sa kumperensya, at determinado siyang bawiin ang kanyang dignidad. Tumingin si Zhu Qingyuan nang may pag-aalinlangan sa lalaki sa ibaba. Tumango ang lalaki at sinabing, "Oo, kuya, siya lang ang sumunod." Nang marinig ni Zhu Qingyuan na si Ben Yeager lang ang naroon, humagalpak siya ng tawa. "Ang lakas ng loob mo, anak," sabi niya. No, huwag mong sabihin yan. Ako ang tipong mahina ang loob, walang pakialam na sabi ni Ben Yeager, habang lumilingon sa bodega. Tito Zhu, magandang lugar ito. Siguradong malaki ang kinikita mo, di ba? Napangiti si Ben Yeager. Ano ka ba sa tingin mo, sinusubukan mo pa ring magpanggap sa harap ko? Sa sandaling iyon, sinipa siya ng isang lalaki, na galit sa casual na kilos ni Ben Yeager. Hoy, kuya, para saan ito? Nagkunwaring nagulat si Ben Yeager, pagkatapos ay hinawakan ang binti ng lalaki at hinayla ito pabalik. Napasigaw ang lalaki habang pilit na pinaghiwa-hiwalay. Bro, magaling ka dito, sabi ni Ben Yeager, tinapik-tapik ang mukha ng lalaki at tumatawa. Si Zhu Qingyuan ay malamig na tumingin sa ibaba at pagkatapos ay lumakad. Anak, may mga galaw ka. Lumapit siya kay Fang Rong, pagkatapos ay bigla siyang hinawakan sa leeg at binuhat. Hindi mo gustong makita siyang mamatay, hindi ba? Napatingin si Zhu Qingyuan kay Ben Yeager. Nakatingin pa rin si Ben Yeager na walang pakialam habang sinusuri niya ang bodega. Pagtingin sa lugar na ito, maraming mga bodega na tulad nito. Maaaring hindi masamang ideya na magrenta ng isa at magbukas ng isang maliit na tindahan dito, nagmumuni-muni siya ng malakas. Si Zhu Qingyuan, nang makitang hindi siya sineseryoso ni Ben Yeager, ay bumunot ng matalim na kutsilyo mula sa kanyang baywang at idiniin ito sa mukha ni Fang Rong. Sa sandaling iyon, nagising si Fang Rong at idinilat ang kanyang mga mata sa paningin ng isang kumikinang na punyal, na nagpahiyaw sa kanya sa takot. Mga bastos, bitawan mo ako. Ang palayain ka ay hindi ganoon kadali. Kukunin ko ang ilang hiwa sa iyong mukha at tingnan kung nakikilala ka pa rin ng iyong ama, sabi ni Zhu Qingyuan, na naghahanda na kumilos. Maghintay. Tumawag si Ben Yeager. Anak, sineseryoso mo na ba ito sa wakas? Malamig na tumawa si Zhu Qingyuan. I just want to ask, anong characters ang balak mong ukitin sa mukha niya? Sayang naman kung pangit sila, nakangiting sabi ni Ben Yeager. Anak, itigil mo na ang pagpapanggap. Kung mas kumilos ka ng ganito, mas natatakot ka talaga sa loob.
Huwag isipin na hindi ako maglalakas loob. Ngayon ay ipapakita sa iyo ni Uncle Zhu, sabi ni Zhu Qingyuan, mas idiniin ang kanyang kutsilyo, dahilan para manginig si Fang Rong. Teka, Tio Zhu, ikaw ay talagang matandang kamay sa bagay na ito. Nakita mo mismo sa aking maliliit na pukana. Paano ito, ukit na lang ng ilang hiwa sa mukha ko. Pagkatapos ng lahat, si Fang Rong ay iyong pamangkin. Bakit tayong mga lalaki ay dapat isangkot ang isang binibini sa ating mga bagay? Gagawin tayong katatawanan sa underworld, hindi ba, Tio Zhu? Sabi ni Ben Yeager, humakbang pasulong. Tumigil, huwag kang lalapit, sabi ng isa sa mga matipunong lalaki ni Zhu Qingyuan habang sinisipa niya si Ben Yeager sa tiyan. Hindi sinubukang umiwas ni Ben Yeager ngunit tinamaan ito ng mahigpit. Tingnan mo, Tio Zhu, hindi ito makatarungan. Isa lang akong masamang bodyguard. Hindi ko itataya ang buhay ko para sa trabaho. Alam mo kung ano, gawin mo ang gusto mo. I quit my job right now, sabi ni Ben Yeager, saka tumalikod para umalis. Sa tingin mo ba ito ay isang uri ng lugar kung saan maaari kang pumunta at pumunta ayon sa gusto mo? Sabi ng isa sa mga lalaki, na hamarang sa dinadaanan ni Ben Yeager. Fuck your bullshit, kung gusto kong umalis, sinong makakapidyaw sa akin? Prangka na sabi ni Ben Yeager at nagpatuloy sa paglalakad. Ben Yeager, ikaw na anak ng aso, ikaw na bastos, hindi ka hahayaan ng tatay ko na makawala dito. Fang Rong, nang makitang si Ben Yeager ay talagang sinusubukang umalis, biglang nakaramdam ng pagkabalisa. Noong una, naantig siya nang makitang hinahabol siya ni Ben Yeager ng mag-isa, ngunit ngayon ay muli niyang kinasusuklaman siya. Miss Fang, mas mabuting ipagdasal mo ang iyong sarili, aalis na ako, nakangiting sabi ni Ben Yeager, pagkatapos ay naglakad patungo sa exit. Sandali lang, sabi ni Zhu Qingyuan, nang makita si Ben Yeager na tila hindi nagbibiro. Ibinaba niya si Fang Rong at 2 hakbang pasulong. Magkano ang ibinayad sa iyo ni Fang Kuohai? Doble ang ibibigay ko sa iyo kung magtatrabaho ka para sa akin. Anong sabi mo?